Nagbago na ang madam nyo ngayon. Kasi maaga na siyang nagigising. Tapos yung iniigaan niya, tinutupinan niya. Parang ang hindi si madam to eh. Isipin nyo, nauuna na siyang gumigising sa alaga niyang dinosaur. Nakakapanibago si madam. Eto pa, nagsusuklay na siya kahit hindi naman talaga niya gawain. Parang kinabahan tuloy ako kung ano ang ganap ni madam ngayon. Ang madam nyo kasi, nagkukulong lang yan sa kwarto. Parang may nakalimutan ka ata, madam. Syempre, babalik pa yan para kunin yung cellphone. Pagbaba nga ni madam sa hagdan, abay napatigil siya dahil meron palang nag-overnight dito sa baba. Parang napuyat ata tong mga to. Buti pa tong alaga ni madam. Ang bilis lumaki. Eh paano ulit yun yung pinapakain dyan? Ready na nga ang sasakyang sports car dahil aalis pala ng maaga si madam ngayon. Partida, di pa yan naligo at di nag-toothbrush. Naniwala pa naman akong may nagbago kay madam. Pero ang importante, maagang gumising si madam ngayon. Dahil walang dalang bala si madam, kaya nag-withdraw muna siya. Kasi bibili pala siya ng king crabs ngayon. Tignan nyo ang lalaki talaga, oh. Abay, pinagmalaki pa talaga ni madam bago binili. Hindi ba pwedeng pakyawin mo na lang lahat yan, madam? Grabe ang lalaki ng bibili niyang tiger shrimp. Sinabi ko na nga kay ate na ako na lang ang magtimba para di na lang siya mahirapan. Tapos ang nakakatuwa, binigyan si madam ng isang free. Hindi pa talaga nakontento si madam. Bumili pa talaga ng higanting isda. Lahat na ata ng malalaki binili na ni madam. Anong ganap mo ngayon, madam? Ang aga mong namalengke. Tapos pagka-uwi, bakbaka na sa pag-iwan ng mga ricados para dito sa mga pinamili niya. Eto ang napakalaking shrimp, tinanggalan na ng pakpak. May nabili ding pusit si madam. Ayan na nga at sinimula ng operahan. Yung auntie ko, binilang pa talaga yung isang tray na itlog. Dahil vegetarian tong nanay ko, ay binilan ko na ng lettuce. Syempre, pinahinga muna itong king crabs bago lulutuin. Dahil medyo naawa kami, tinanggalan muna namin ng tali isa-isa. Tapos nilagay na nga sa kawali dahil tatapusin na natin ang paghihirap ng mga crabs na ito. Wala na tayong magagawa kasi ito na yung future nila. Tinakpan na nga, baka may magdalawang isip pa. Abay, sa mahal ba naman ng king crabs ngayon? Hindi pwedeng may makatakas gold. Ang strong naman ng mga king crabs na to. Kaya pinatungan muna namin ng niyog ang ibabaw ng takip. Naka-harvest din kami ng hinog na mangga sa palengke. Parang bukas pa ata kami matatapos sa paghihiwang ito. May niluto din pala kami ibang putahe. Katulad nga nitong saging at kamote. Para malaman kung luto na, ginamitan na nga ni nanay ng pambihirang tiknik. Bawang professional lang ang makagawa nito. Eto na nga at hinango na ang malaking kaldero. Dahil luto na yung saging at kamote, magbida-bida sana si madam sa pagluto. Pero dahil sobrang init sa mukha, kaya yung pinsan ko muna yung magiging chef ngayon. Nilunod na nga ang malalaking hipon sa kawali. At dahil may nabiling kabibi din si madam, sinama na sa pagluto nitong mga hipon. Pero tahong sana yung ipapartner ko sa hipon. Pero dahil hindi tayo nakabili, eto munang kabibi para maiba naman. Sa lakas ba naman ng apoy, wala pang 1 minute, luto na yan. Etong nabiling pusit ni madam, pinalamanan namin ng ricados. Dahil nga iihawin namin to. Sarap din kasi ng inihaw na pusit. Parang seafoods lahat yung binili ni madam ngayon. Dahil napakuluan na nga itong king crabs, hinango na nga isa-isa ng uncle ko sa kawali. Tapos ito namang papa ko ang tagahiwa. Hinati nga sa dalawa kasi igigisa pa natin to. Sa mahal ba naman ng king crabs, dapat maluto ng masarap, go! Eto na nga at luto na ang garlic shrimp with kabebe. Sabi ko naman sa inyo, hindi aabuti ng 1 minuto sa pagluluto nito. Grabe yung apoy palang unstoppable na. Hinaluan ko na nga ng sweet corn at patatas. Syempre napalambot na to. Tapos hinalo ni madam para manuot yung sarap, go. Nakakagutom naman talaga tong niluluto nyo, madam. Tapos eto pa, dumating na yung lechong dragon. Para talagang may birthday, oo. Bida-bida talaga to si madam, talagang binuhat pa. Eto na nga at lulutuin ulit yung king crabs na umabot ng 1 balde, go. Pero hindi man lang nangalahati sa kawali, madam. Pagkatapos ng 5 segundo, hinango na kaagad ni papa. Matik na kaagad ba? Kahit titignan mo pa lang, ang sarap na. Sinandok na nga ni madam at inilagay ulit sa balde. Kailangan na natin ng backup kasi baka bukas pa tayo matapos nito. Hindi pa tapos sa pagluluto, may bakbakan na kaagad ditong nangyayari. Hindi kasi namin kakainin dito sa mansyon etong mga niluluto namin, mga kapilingon. Dahil tatawid pa kami ng Pacific Ocean. Pagkatapos kasi namin mamundo, maliligo kami ng dagat dahil walang maiiwan sa mansyon. Dinala na nga ni madam itong alaga niyang dinosaur. Isasama natin to sa adventure natin ngayon. Syempre, para damay-damay na ba lahat? Dahil tuturuan ko din tong lumangoy itong alaga kong dinosaur. Dahil nga tatawid pa tayo sa Pacific Ocean, syempre sasakay pa tayo ng barko. Isla kasi yung pupuntahan namin ngayon. Ewan ko ba, may dagat naman dito sa malapit. Pupunta pa talaga ng malayo. Buti na lang talaga may sariling yate to si madam. Eto na nga at tumawid na nga si madam sa Pacific Ocean. Medyo natagalan nga kasi naubusan pa ng gasolina tong sinasakyan namin yate. Sinabi ko na nga kay madam, languyin na lang niya papunta dun eh. Dito sa lugar ni madam, madaming magagandang isla. Halos puro white sand pa. Kaya nga lang, buwis buhay papunta dun. Dahil yate tong sinakyan ni madam, abay nakarating na sila kaagad. Nagdala na din pala kami ng tent kasi magka-camping na din kami dito. Pag ganito yung panahon, sobrang init. Naku, masarap talagang maligo ng dagat. Ituloy nyo na kasi yung outing nyo. Paano ba naman kasi? Puro drawing kayo. Buti pa tong alagang dinosaur ni madam. Nakapag-outing pa. Sana all na lang talaga. Sa sobrang sosyal nila, madam, talagang nilagay pa sa balde yung ulam. Ewan ko, parang napasobra ata sa dami ng baon. Kapag maliligo kami ng dagat, hindi malilimutang dalhin yung watermelon. Paano ba naman kasi paborito ng mga pamangkin ko? Yung tipong kakahiwa pa lang pero ubos na.
Kahit malapit kami sa dagat, minsan lang kami makakaligo pag may okasyon lang, ganun. Hindi lang kasi takot sa tubig si Madam. Takot din sa dagat yan. Paano? May lahi kasing kambing. Eto ngang nabiling higanting isda ni Madam. Abay, minimekos-mekos na ng pinsan ko. Iihawin na kasi namin. Pero ang nakakagulat, kakasalang pa nga lang sunog na. Pero sa labas lang daw yung sunog niyan. Sa loob, hilaw pa. Tapos itong mga pusit, inihaw na din namin. Tignan nyo, pabida-bida na naman si Madam. Gagawa nga daw siya ng buko salad drinks. Pero wala nga lang buko salad lang. Pero ang kinalabasan, naging palamig juice. Ewan ko, ang gulo din ng utak ni Madam eh. Tapos ito pang pinsan ko, gusto na din daw niyang maging vlogger. Kinamusta ko nga muna tong mga inihaw nila dito. Eto nga ang pusit, nakakasalang lang, sunog din. Wala na talaga kaming nagawang tama dito. Paano ba naman kasi yung nag-ihaw na una nang nalasing? Kaya hinango ko na lahat yung pusit para isunod ng ihawin yung mga karne. Abay, bukas pa siguro kami makakain ito. Nung nakita na ang kulay itim na yung inihaw na isda, saka pa kinuha. Kakain talaga kami ng puro sunog nito. Hindi na inihaw na isda to, kundi sunog na isda na. Parang hindi na isda to kung tignan eh. Mukhang uling na. Yung inihaw na isda, kakulay na ng alagang dinosaur ni Madam. Ewan ko, nagkataon lang siguro. Kung masunog din tong inihaw nilang karne, ewan ko na lang talaga. Sabi ko nga, tama na sa pag-iihaw, kakain na kami. Ang nakakatuwa dito, yung maliligo kami ng dagat na may baong lechon. Noon kasi pansit canton lang, ngayon may palitsyon na. Talagang tinawid pa to ni Madam tong lechon na to sa Pacific Ocean. Kaya titikman muna ni Madam kung malutong pa ba yung balat or hindi. Pag di na malutong yung balat, ewan ko, parang nakakasira talaga ng araw. Naku, pag ganitong kainan, hindi ka pwedeng magpapahuli lalong na pag may lechon. Kasi baka maubusan ka ng balat. Bahala na, pabilisan ka talaga sa pagkuha. Kaya nga tinatawag na bakbakan talaga eh. Ang nakakatawa pa dyan, nakadala ng plato si nanay, pero nakalimutan niya yung kutsara. Pero sanay naman kaming magkamay, kaya walang problema dyan. Parang ang hindi uso sa amin yung kutsara eh. Pero parang ang takaw ni Madam ngayon. Tignan nyo naman yung plato niya, punong-puno. Kala mo naman talaga hindi nakakain ng mga 3 days. Pero nagda-diet pa si Madam sa lagay na yan. Tapos mapapadami ka din ng kain kapag haluan mo ng chismis.